Hindi ito basta tinatanggap ng mga Hapones. May kakaibang nangyari mula nang maupo si punong ministro Takaichi. Hindi ko alam na ganito pala kalawak ang Islamisasyon ng Japan ngayon. Napansin ko na maraming Hapones ang nagpo-post ng video ng mga Muslim na gumagawa ng masama sa kanluran bilang babala sa posibleng hinaharap ng Japan. Malinaw na mataas ang kultura ng mga Hapones at mahal nila ang kanilang pagkakakilanlan, kasaysayan at tradisyon. Hindi ito perpekto dahil bumababa ang kanilang birth rate. Kaya ang mga politiko nila ay nakahanap ng panakip-butas na solusyon. Mag-import na lang. Hindi ko rin maintindihan bakit kailangang i-import ang Islam. Marami namang ibang kultura. Ibig kong sabihin, alam mo, may mga Hapones ka, may mga Thai ka, may mga Pilipino ka. Siguro gawin mo na lang yon. Bakit ka magdadala ng mga tao mula sa Timog Asya? Bakit ka magdadala ng mga Turko o Kurdo o Aprikano? Kaya ang mga Hapones, ang mga aktivistang Hapones ay gumagamit ng marami sa mga nilalaman ko. Nakita ko yon, kaya sinusubukan nilang bigyan ng babala ang mga tao at ang kanilang mga politiko. Nakapanood ako ng video kung saan sinabi ng immigration minister ng isang bansa na ginagamit niya ang Germany bilang halimbawa ng matagumpay na multiculturalism. Sabi niya, bumaba ang populasyon ng Germany kaya nag-angkat sila ng maraming tao mula sa mga kulturang hindi tugma. Hindi ko akala yung ginamit nila yung salita. Pero sinasabi nilang, okay lang na magkakaibang kultura. Ginagamit nila yon bilang halimbawa. Ginagamit nilang halimbawa ang Germany para bigyang katwiran ng pagtanggap ng maraming Muslim na migrante sa Japan. Kaya tumututol ang mga Hapon at may sagot sila dito. Tingnan ninyo, ito ang Japan mga kaibigan. Ito ang Japan. Diyos ka. Kahit ang mga Muslim ay hindi masaya. Maraming Muslim ang hindi masaya sa mga taong ito sa sarili nilang mga bansa. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ni Trump na hindi nila ipinapadala ang kanilang pinakamagagaling at pinakamatalino. Hindi nila ipinapadala ang kanilang pinakamagagaling at pinakamatalino. Bakit mo gagawin ito sa sarili mong bansa? Bakit? Kaya mayroong internasyonal na kilusan ng mga globalista na binabaha ang bawat bansa ng mga tao mula sa hindi tugma at mapanirang kultura. Kaya naniniwala ako sa sabuatang ito. Mayroong organisadong sabuatan. Dati ay bukas ang isip ko. Dati sinasabi ko, siguro, alam mo yon, kailangan lang talaga ngayon. Kailangan nila ng solusyon dahil bumababa ang bilang ng mga ipinapanganak. Pero ngayon, higit pa doon. Tingnan mo ito, kahit saan sila pumunta. Oo, tingnan mo yung mga babaeng nakahijab. Japan ito. Kahit bumababa ang birth rate, hindi ibig sabihin na isusuko ninyo ang bansa sa iba. Magiging Hapon ba sila? Hindi, wala silang pakialam. Una silang pumupunta bilang mga migranteng pang-ekonomiya. Panalo para sa kanila ito. Pumasok bilang mga migranteng pang-ekonomiya, samantalahin ang masaganang ekonomiya ng Japan at sa proseso, gawing Islamiko ang bansa. Tingnan mo Sa Japan, nagsasalita sila ng Ingles. at ipamahagi kay Allah subhanahu wa ta'ala at di po mas. I-deport. Mas dun. Wala nang ibang solusyon. Nagsimula nang dumanas ng sexual na pag-atake ang mga babaeng Haponesa. Tingnan mo, dinadala nila ang tribal na alitan dito. Nag-aaway ang mga Kurds at Turko sa harap ng embahada ng Turkey sa Tokyo. Ito ang embahada ng Turkey. At ang mga walang magawang Hapones ay nagbabalita tungkol dito. Ito ang kanilang TV na nagbabalita tungkol dito. Ilang dosenang tao ang nagtipon at narinig ang boses ng pulis. Ganyan din ang nangyayari sa Europa. Naalala mo ang Leicester? Na magsimulang magbakayan ng mga Indian at Pakistani matapos manalo ang India laban sa Pakistan o baliktad. Sino ba ang may pakialam? Kaya ganyan ang nangyayari. Nakikita natin ito sa Kanluran dahil matagal lang bahagi ng sibilisasyong Kanluranin ang mga Hudyo. Pero, ang hindi naging bahagi ng kanluraning sibilisasyon ay ang mga Muslim. Ngayon na marami na tayong naipasok na Muslim, inaatake na nila ang ating mga komunidad ng Hudyo. Kaunting tao at boses ng pulis. Tingnan mong pag-aaway nila at ang benepisyo ng pagdadala ng taga-ikatlong mundo sa Japan. Panuorin ito. Isang Hapones at alam mo, kilala ang mga Hapones sa kanilang kalinisan. Kalinisan sa katawan at disiplina. At tingnan mo ito. Sa sandaling magdala ka ng mga taga-ikatlong mundo, ganito ang nangyayari. Narito ang Hapones na nagrereklamo. Ang lugar na ito na nagiging marumi
dahil napupuno na ito ng mga migrante mula sa hindi Hapones na kultura. Tingnan mo ito. At ang boses ng pulis. 強制執行されましたが、ゴミを置いて Ano pa ang kailangan mo? Hindi ito rasismo mga pare. Ganito lang talaga. Ang tao ay nilalang na may kultura at namumuhay ayon sa sariling paraan. Tingnan mo ito. May isa na namang aktivistang Hapones na nagsasabing, pwede bang tigilan ng mga taga-Timog Asya ang pag-upos sa mga eskalator at pagharang sa buong daan? Nakakainis daw. Tingnan mo sila. Mga taga-Timog Asya lahat. Tingnan mo. Ano ito? Ano ba ito? Parehong kalokohan. Tingnan mo ito. Hiniling ng lungsod na bawiin ang aplikasyon para gamitin ang parke para sa kapistahan ng paghahain. Alam mo, paparating na ang Eid al-Adha kung saan pumapatay ang mga Muslim ng milyon-milyong hayop nang marahas sa mga kalsada at driveway. Nagsimula na rin ito sa UK, tulad ng sa Birmingham noong nakaraang taon. Madalas na ito ngayon. Para na talaga itong impyerno. Hindi lang ito nakakakilabot at mapanganib sa kalusugan. Pero habang dumarami ang pumapasok, nababawasan ang otoridad mo at wala ring magawa ang mga otoridad. Kaya humiling ang Goyotol Mosque ng parke para doon magsakripisyo ng mga hayop at wala dapat na hindi Muslim ang makakita nito. Maraming batang Muslim. Malamang napanood mo na ang mga batang Muslim na umiiyak dahil sa kalupitang ginagawa sa mga kamelyo, baka at kambing na malupit na kinakatay at pinuputol ang kanilang leeg. Hindi ko nga kayang ipakita sa inyo ang mga larawan o video niyan, syempre, dahil sobrang marahas yon. Nagpadala ang aming samahan ng liham noong Marso. 4 na ipinadala sa opisina ng lungsod ng Ichikawa at sa mosque sa pamamagitan ng koryo. At humihiling na huwag magsagawa ng sama-samang pagsamba. Huwag ninyo itong gawin. Huwag ninyo itong gawin. May aktivista nagpoprotesta laban sa hiwalay na sementeryo para sa Muslim dahil ang paglilibing ay tinuturing niyang pananakop ng mga dayuhang Muslim. Narito ang talumpate. Tingnan at pakinggan natin ang talumpating ito. Mga kaibigan, tingnan ninyo ito. Ipinagmamalaki ko ang mga Hapones dahil ipinaglalaban nila ang kanilang kultura at pamumuhay, kahit na kumukunti at bumababa ng kanilang bilang at fertility rate. Bumababa ang birth rate nila, pero hindi ibig sabihin na isusuko nila ang kanilang marangal at kahangahangang bansa. Diyos ko, sobrang pagmamahal at respeto ko sa Japan. Ganyan din dapat tayo sa kanluran. Pero tayo, ewan ko sa mga woke nila. Hindi ko pa nakikita ang mga gawa nila. Ito ay isang request mula sa mga woke pero hindi pa. あるイスラム教徒の侵略行為です。ダメですよ。モスクのイスラム外国人によるイスラム日本の侵略行為です。 Hayaan mong basahin ko yan sa'yo. Sa totoo lang, ulitin ko ulit. Sinasabi ng babaeng ito, mariin din namin tinatanggihan ang pananakop ng Islam. Ang libing ay isang uri ng pananakop ng mga dayuhang Muslim. Ang pagtatay ng mga mosque ay isang uri ng pananakop ng mga dayuhang Muslim sa Japan. At patunay ito ng kanilang pananakop. At gusto kong malaman mo na ito ay ebidensya at ganun niya, Diyos ko. Halimbawa, naglalakbay ang mga Hapones sa abroad. Pumupunta sila sa ibang bansa na nagsasagawa ng paglilibing. Pinipilit ba silang mag-cremate? Pakisagot. Kaya mga Hapones, kung pupunta kayo sa bansang naglilibing gaya ng Amerika, pipilitin ba kayong mag-cremate? Malinaw na hindi niya alam na sa Amerika, pwedeng mag-cremate dahil ganun doon. Siguro pwede mong sabihing hindi dapat pinayagan yon, pero hindi ko rin alam. Iba-iba kasi ang pinapahalaga sa Amerika. May sarili kayong pinapahalagahan mga Hapon. Panindigan niyo yun, hindi kailangan gayahin ng Amerika. Hindi lahat ng ginagawa ng Amerika ay gumagana para sa kanila. Hindi mo gagawin, di ba? Sasabihin mo ba sa kanila na magtayo ng dambana o templo? Pwede mo, pero hindi mo dapat payagan yon. Alam na natin mali yon. Kung nasa Kristiyanong bansa ka o lugar ng simbahan at pumunta ka sa bansang Muslim, sasabihin mo ba sa kanila na magtayo ng mga templo o dambana? Mga kababayan kong Hapones, hindi nyo gagawin, di ba? Kung pupunta ka sa Amerika, Canada o UK, ipagpipilitan mo ba ang pagkaing Hapones o vegetarian? Mukhang di pa talaga siya nakakapunta abroad, pero baka may punto rin siya. Sabi niya, hindi pinipilit ng mga Hapones ang iba na gawin yon dahil malaya at matagal ng multikultural sa kanluran. Kinapayagan ka ng kanluran sa mga ganitong bagay, pero may problema ang mga Hapones at ayaw nilang gayahin ang modelo ng kanluran. Ayos lang naman yon.
Mga Hapones, ipaglaban ang inyong bansa. Sa tingin ko, aral ito sa kanluran. Maging mas katulad nila. Tularan ng Japan. Maging tulad ng mga Hapones. Ipagmalaki mo ang iyong kultura, kasaysayan at tradisyon. Huwag kayong magpadala sa mga hinihingi ng Islamista mula sa malayo. Wala kang dahilan para malinlang dahil mayroon kang Alemanya, Pransya, Britanya at Austria. Halos buong Europa pwedeng pagkuhanan ng aral. Hindi mo pwedeng sabihing wala kang alam. Ganito ang magiging itsura ng bawat malaking lungsod sa Japan. Mas pipiliin ko pa. Napanood ko sa isang dokumentaryo na maraming bayan sa Japan ngayon ang bakante dahil kulang na sa tao. Kaya mas gusto ko pang makita yon kaysa bahay ng mga bayan ko nito. Mas gusto kong maglaho kaysa tuluyang mawala ang aming kulturang pamana. Kailangan natin tanggapin ito. Kung hindi, ito ang magiging kinabukasan ninyo. Tingnan niyo ang mukha ng taong ito. Tingnan niyo siya. Tingnan niyo ang mukha ng Breton na ito. Wala akong masamang ibig sabihin sa kanila. Pero hindi ganito dapat ang lipunan. Ang mga lipunan ay dapat may nanghinibabaw na kultura. Kung kailangan, pwede kang magpasok ng ilan, pero huwag pababain sa 70% ang mayoryang populasyon. Sawang-sawa na ang babaeng ito, pati ang lalaking ito. Masaya ang mga taong ito. Kami na ang kumukuha ng kontrol. Ito ang magiging kinabukasan mo. Kung hindi mo pipigilan ang pananakop, hindi lang ng Islam. Marami na akong napanood na video ng mga woke na Indiano sa Australia. Balak kong gumawa ng hiwalay na video tungkol dito at i-record pagkatapos nito. Sinasabihan ko na ang mga Indiano na kailangan nilang mag-ingat. Tataas ang galit, medyo mabigat sabihin. Pero ayaw kong bigyang katwiran. Ganyan talaga ugali ng tao mga pare. Sa ngayon, ang mga Muslim ang pinakanakakainis na grupo dahil sa pag-angkin nila ng mga termino. Pero napapansin ko ring dumarami na ring Indiano ang gumagawa nito sa mga puting bansa. Kapag pumunta ka, tandaan ito. Pumupunta sila sa mga puting bansa at pagkatapos ay sinusubukan nilang pahiyain ang mga puti dahil sa pagnanakaw, pagkuha ng lupa ng mga katutubo. Kahit nasa Canada sila, sinasabi nilang minakaw mo ito. Hindi yan lupain ninyo. Lupain yan ng mga katutubo. Oo, pero hindi ka naman pumunta sa bansa ng mga katutubo. Hindi ka pumunta sa Australia dahil ito ay lupa ng mga Aboriginal. Pumunta ka sa Australia dahil isa itong modernong progresibong demokrasya na itinatag ng mga taong may lahing British kaya nandito ka. Ngayon, gusto mong sabihin na karamihan sa kanila sinasabing bumalik ka sa England. Pero hindi sila babalik. Alam mo ba kung ano ang gagawin nila? May mas mainam silang solusyon dyan. Paalisin ka muna nila sa bansa bago pa sila kusang umalis. Anong klaseng hangal na luhi ka yan? Oo, gagawa ako ng hiwalay na video tungkol dyan. Ipaglaban mo ang iyong bansa. Ipaglaban mo ang iyong mga pinapahalagahan. Tumindig ka para sa iyong bansa. At huwag kang magtiis ng kahit anong kalokohan mula sa mga dayuhang yan.